Ayaw nang ituloy ni US President Donald Trump ang pakikipagnegosasyon dito sa Iran at tinapos na nga etong ceasefire dito sa Iran mga tol dahil nga dito sa nangyaring muling kaguluhan na nangyayari ngayon dito sa Strait of Hormuz. Samahan niyo ako mga tol, pag-usapan natin to. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ano na naman ang aasahan natin ngayon na nagsalita si US President Donald Trump na ayaw na niya ituloy pa ang pakikipagkasundo dito sa Iran dahil paulit-ulit na lang daw ang ginagawa ng Iran eh. Ang Iran daw ay patuloy na lumalabag doon sa kanilang Memorandum of Understanding. Sabi, ceasefire. No? Walang umaatake pero pag may dumaang barko dito sa Strait of Hormuz, wawarningan ng Iran, pag hindi sumunod, bobombahin nila. Ay naku po. So ito, panoorin natin. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Mula ito sa UNTV News and Rescue mga tol, manonood lang tayo ng balita, okay? Tapos na ang ceasefire agreement ng Estados Unidos at Iran. Kaya na, tapos na. Siguro ngayon pangiti-ngiti siguro sa Netanyahu. O ano sabi ko sa inyo eh. Wala rin mangyayari dyan sa agreement na yan eh. Kaya nga tingnan nyo mga tolo, ang Iran, ang Israel, 'di ba? Ayaw nilang upuan 'yan at pakipagnegosasyon. Ang gusto nila tapusin kung ano 'yung nasimulan nila, 'di ba? Nakikita natin 'yun mga tol, ayaw magpaawat ni Netanyahu eh. Siguro lang naman siguro sabi ni Netanyahu, sabi sa inyo eh, wala kayong mapapala eh. Ito ang matapang na pahayag ni US President Donald Trump kasunod ng isinagawa ng US na malawakang pag-atake sa mahigit 80 target sa timog ng Iran. 80, 80. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa sila ng mga powerful strikes bilang pagganti sa mga pag-atake sa 3 commercial tankers na dumaan sa Strait of Hormuz na nila ay malinaw na paglabag sa ceasefire agreement. Ayan Una, sinasabi ng CENTCOM na malinaw sa paglabag sa ceasefire agreement. Ibig sabihin, walang magpapaputok. Ceasefire nga eh. Diba? Pero ang ginawa nitong IRGC ay umatake sa 3 barkong dumaraan dito sa Strait of Hormuz. So bilang ganti, itong US Central Command, itong CENTCOM, forces completed a new round of offensive strikes against Iran July 7, hitting over 80 targets with precision munitions as an immediate response to Iran's latest attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. Commercial vessel mga tola. Tandaan nyo, may mga sakay na yan, tripulante. May posibilidad na iba pang sakay niyan, mga Pilipino din. We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran. They're sick. There's something wrong with them. We said, go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at ships. Bakit kasi ginagawa ng Iran yung mga ganong bagay? Yesterday. And so we hit them very hard last night. Very hard. I would say Unang napaulat na may 3 tanker na tinamaan ng projectile mula sa pag-atake ng Iran habang dumadaan ang mga ito sa Strait of Hormuz. Kabilang dito ang Qatar-owned LNG tanker na Al Rikayat, ang Saudi oil tanker na Wedyan at ang Liberia flag crude tanker na Cyprus Prosperity. Qatar, Saudi at Liberian flag, MT Cyprus Prosperity, ito yung mga tinamaan. Bagamat walang direktang pag-amin mula sa Iran na sila ang umatake sa mga 3 tanker na nagtamo ng matinding pinsala, sinabi ng IRGC na isang LNG tanker ang hindi nakinig sa kanilang babala dahilan para atakihin nila ito. Walang direktang pag-amin? Yun na nga eh. Yun na nga yung sinabi ng IRGC, hindi daw naikinig sa kanilang babala kaya inatake nila. Di yun na rin. Direktang pag-amin na rin yun mula sa IRGC. Hindi daw naikinig sa kanilang babala pero hindi yan ang hindi naman natin pwedeng tawaging no choice, 'di ba? Option yan eh, aatakihin mo o kukumpiskahin mo na lang, 'di ba?
Merong option eh. Ewan ko, mas pinipili nila maging marahas eh. Siguro gusto nilang ipakita sa lahat, kailangan kilalanin nyo kami. Kapag hindi nyo kami kinilala, ito mapapala ninyo. Ang problema mga tol, pwede talagang pagmulan ulit ng panibagong gulo, lalo-lalo na meron silang Memorandum of Understanding. Dahilan para atakihin nila ito. Dahil sa pag-atake ng Iran, agad na binawi ng US Treasury ang una nitong 60-day waiver sa mga sanksyon sa Iran kung saan muli ng pagbabawalan ang mga bansa na bumili ng langis dito. Ayan na, wala na naman silang income ngayon yan. Hindi ito nagustuhan ng Iran at tinawag na paglabag sa MOU at patunay ng bad faith at inconsistency ng pamahalaan. Bad faith and inconsistency. Gusto nila mang-aatake sila ng barko pero dapat walang consequences. Kumbaga kailangan sundin nyo pa rin yung MOU. Huwag nyo kaming pakialaman kung gusto namin mang-atake ng mga inosenteng barkong dumadaan dito. Dapat di nyo kami pinapakialaman. Dapat kung ano yung nandoon sa MOU, dapat tuloy pa rin natin yun. Hayaan nyo lang kami, mang-atake lang kami ng mga barko dito. Pwede ba yun? Laging may consequences, di ba? Lalo-lalo na meron silang tinatawag na ceasefire. At yun nga ang consequences nun. Para nagbabakbakan na naman sila. Ng Estados Unidos. Muli naman tinawag ni Trump na mapanganib, masasama at sinungaling ang mga leader ng Iran dahil sa patuloy umano nilang paglabag sa mga napagkasunduan. Hindi na rin aniya itutuloy ng Estados Unidos ang negosasyon para sa isang permanenteng kasunduan. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. Nako, ayan na nga. Ayaw na daw ituloy ni Trump. Ang scam daw. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. Ayon kay Trump, wala na rin aniya siyang nakikitang saysay kung ipagpapatuloy pa ang diplomasya dahil paulit-ulit umanong binabali ng Iran ang mga pinagkasunduan. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. Ayan na, ito yung sinasabi kong muling napapangiti na naman si Netanyahu. Kasi sa totoo lang, kung pagbabasehan natin yung mga naging pahayag din ni Netanyahu nitong nakaraan, tila baga hindi rin talaga siya sang-ayon na nakikipagkasundo ang Amerika dito sa Iran. Kumbaga parang naiwan sila sa ere kasi sabay silang lumipad nun eh. Tapos inatake nila yung Iran. Tapos parang naiwan sa ere yung Israel kasi bilang yung kaibigan niya at yung kaaway niya nagkakasundo. Parang ganon mga tol. So ngayon nakikita niyang wala ring pupuntahan o walang napuntahan talaga etong negosasyon nitong Iran at saka Amerika. Baka napapangiti na naman si Netanyahu. Ayan, magkakaroon na naman ako ng kakampi. So nagkaroon ng patunay yung mga sinasabi ko na wag maikipagkasundo sa Iran. Kasi di ba sinasabi ni Netanyahu dun sa Amerika na hindi sila dapat na ikipag-usap dito sa Iran kasi hindi mapagkakatiwalaan. Yun yung sinasabi ni Netanyahu dati pa mga tol eh. Pero syempre ang Amerika gusto nilang ipakita sa buong mundo na hindi sila warprek kahit warprek naman talaga sila. At dinadaan nila sa mga negosasyon at pinapakita nila sa buong mundo na gusto pa rin nila ng kapayapaan. Pero dahil nga sa ginagawa ng Iran na pag-atake dito sa mga commercial vessels, na binibigyan nila ng dahilan ang Amerika na atakihin din sila. Kumbaga binibigyan nila ng rason. Kumbaga nag-aabang lang ang Amerika eh. Hintayin lang natin magkamali ito para meron tayong rason. Para tirahin sila. Ayan, binigyan nila ng rason. Sa totoo lang mga tol, gustong-gusto rin ng US yung ginagawa nila. Buyers, we make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. They cuckoo. Dahil dito pa rin sa mga paglabag ng Iran sa kasunduan, ibabalik na ng US ang naval blockade sa mga daungan nito kasabay ng banta ng muling patinding pag-atake. Ayan na, ibabalik ulit ang naval blockade. We'll probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. Bilang ganti sa mga pag-atake ng US, naglunsad naman ang Iran ng mga missile at drone attacks laban sa mga US military sites sa Bahrain at Kuwait.
Kinundina ng Qatar, Kuwait at Saudi Arabia ang mga pag-atake ng Iran. Kaso eto matindi. Sa ginagawang pagganti ng Iran, hindi lang US ang nagiging kaaway nila. Nadadagdagan yung kalaban nila. Tulad nito, kinundina ng mga bansang to. Ito, Ministry of Foreign Affairs summons Iran's Deputy Ambassador delivers protest note over targeting of Qatari tanker Al-Rekayat, no? Nagagalit ang Qatar. Tapos nagagalit din yung Saudi, nagagalit din yung Kuwait, Bahrain, at yung iba pang mga bansa. Na nila ay tahasang paglabag sa ceasefire at nagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Nanindigan naman si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na tapos na ang panahon ng pananakot ng Estados Unidos at hindi aatras ang Iran laban sa US. Hindi na justify nila yung mga nangyari. Nagbabala rin ang mga mataas na opisyal ng Iran na sasagutin nila agad ang anumang panibagong pag-atake ng Estados Unidos at hindi sila uurong sa kanilang posisyon. Dahil sa muling pagsiklab ng labanan sa gitnang silangan, muling naapektuhan nito ang pandaigdigang merkado. Muling tumaas na higit sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Isa rin yan sa inaabangan ng ibang mga nagbebenta ng langis. No, eto, tumaas na naman. Kita na naman tayo. Kasi yung mga nakuha nila nung mura pa lang, na itinambak lang muna nila sa dagat, no? Kumbaga umistop lang muna yung barko nila dyan. Ayan na, tumaas ulit. Halika na, benta na natin yan. Mataas na ulit ang presyo. Pero mura lang nila nabili. Natiyak na makakaapekto sa ekonomiya ng buong mundo. Ay, naku po. Eto na naman tayo, no? Nangyari na naman. Ay, kailan kaya matatapos yan, no? At may matatapos pa kaya? Yun ang tanong, mga tol. Mukhang buong 2026, no? Eto talaga, napakatindi nitong 2026 na to. Napakatindi. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa mga balitang ating napanood at binigyan natin ng komentaryo at reaction? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo, reaction sa ibaba, sa comment section. Hanggang sa muli, mga tol. Peace out.